Alright, good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto ho, si Isko Moreno, diba? Sabi ko nga sa inyo, kakalkalin natin to. Tinolongges tayo eh. Hindi, tinotolongges yung mga taga-Maynila, sa totoo lang. Diba? Good thing, eto mga information po na ganito, nagkalat ito, si Mami Pinga, nakita ko may post din na No, so ako na naman yung huli na so nagkalkal po ako. Tinitignan ko kasi may mga pictures ba to supporting evidences, gano'n ang ginawa ko po. Now, talaga namang nakakagulat. Imagine, meron po siyang SALN na 70 million ang properties niya o yung kanyang assets naman po ay 788 million. Base po dito sa nakapost na ito sa sa isang FB page na nakita ko that was created I think tagal na rin yun eh. Yung account na yun eh. Oh. So binabanggit dito, meron siyang 80 million property in Jollibee Pritil. Nakakain na ako diyan sa Pritil. Labas niyan, pag labas mo niyan, nandun yung palengke na dahil nasunog yun eh. And then yung Albany Residences Penthouse. Kung di ako nagkakamali, ito ho ay sa McKinley. So 150 million daw po yan. Oh, ito. Ayun, ito ho yung page, Manila is not for sale. Oh, sabi rito, wow paano kaya kung mayor nagkaroon ng sariling Jollibee na 80 million ng halaga? Mahal pala nun. Sabagay, papagawa ka ng building, di ba? So, yung franchise pa yan. Oh. So, 80 million ng halaga. Wow, may bahay sa Norte, Baguio. May bahay pa sa Alabang. Ang halaga abot 500 million. So paano kaya mangyayari yun kung 220,000 lang ang buwan-buwan ng sweldo? Diba? Parang parang masarap mag-mayor Ang laki pala ng sweldo, 200,000 mahigit. Akala ko, sa totoo lang, akala ko sweldo ng mga yan, lang, pa tapwe-tapwe, 75, ganun lang ho. Ang akala ko sweldo ng mga yan. Pero ang laki 220,000. So ibig sabihin, nung panahon pa ni Isko Moreno yan. Di ba? Grabe. Nakakayamanan na po sa inyong abang lingkod, yung 220,000. Oh, buwan-buwan na sweldo. Sabi, at dinodonate daw sa mahihirap lahat ng sweldo sa mga shows. Nako, nga naman. Paano ka nga naman magkakaroon ng ganyang kalalaking mga kayamanan? Saan ang galing yun? Di ba? I know, merong negosyo ho si Isko Moreno na nabanggit ni Abel Bacudio nung magkausap kami noon kasama yung Team Goldfish. Paano siya iniwas ni F. Elisa Marcos mula po sa cancel culture ng mga dilawan dati. So, alam ko clothing apparel 'yun sa sa Taguig, 'yun ang kanyang negosyo. Pero ang tanong, kaya ba nun na kumita? Ako nagtatanong ako kasi nakakapagtaka. 'Di ba kakayanin ba nun kumita ng ganyan? Nang sinuma total nga po natin ito. Ayan umaabot nga yan ng 887 million pesos. Alright, so balikan natin yung slide. Ito ho, yung Jollibee Pritil. Okay? So yung tapat nito, ng drive-thru, nandyan ho yung palengke. Malapit yan sa Pure Gold. Tapos ito naman, 80 million yung Jollibee Pritil, yung Albany, 150 million. Ayan. Diba? Live in the moment. Ang galing. Ang ganda, grabe. Parang nasa abroad, ang ganda. Your 5-star address, McKinley West, ganyan. Tapos meron din ho siyang Toyota Land Cruiser 300, Walanjo. 8 million pesos ang halaga. Akala ko mga lang, siguro 1 million lang yung sasakyan, ganon lang So, tragis na yan. Tapos meron siyang negosyong Ugbo Resto. Doon ho sa Tondo, kalimutan ko yung pangalan doon ng Tondo. Meron dong kainan din, Ugbo Street. Yun. So may may talaga, parang food bazaar, ganon. Gabi-gabi yun. Magmula raw ng alas 4 yun ng hapon, sabi ni Ferenal, nung isang kapwa natin na BBM vlogger, taga Tondo. So alas 4 ng hapon hanggang hating gabi ho na nagsasara ang Ugbo doon sa Tondo. I don't know dyan sa sa McKinley. Kasi nagtayo si Isko Moreno ng restaurant niya dyan sa BGC. Laging hands-on si Isko Moreno Diba? Ito, mukhang doon ang punta
Grabe nung gara. Ang ganda ng sasakyan. Kaway-kaway. Ay, nako. Ngayon, sabi nga, ano ba katibayan mo na kanya yon? Baka endorser lang. Fine. Ito ho ebidensya. Ayon rito sa balita ng Bandera, May 1, 2024. Trabahador daw po ni Isko doon at trainee yung kanyang panganay na anak. Okay, na si Joaquin Dumagoso. At itinayo niya yon ni Isko sa Bonifacio Global City Taguig. Diba? So maliwanag, may ebidensya tayo. Ito rin, nakita ko rin doon, meron daw pong dalawang bahay si Isko Moreno na nagkakahalaga ng 300 million kada isa. Ay, so mali pala ako. Ang kwenta ko kasi 300. So, ibig sabihin, kung 600 yan, ano pala to? 1,088,000. Diba? Dalawa oh. No, Ayala Alabang Mansions, 300 million each. Grabe. Okay. You can do the math naman di ba? And then Alphaland Baguio Rest House. So nakita ko to dati rin sa post ni Isko na nagpupunta nga sila dyan. Meron pa yung nakasakay sa kabayo So kanya rin daw po yung Alphaland Baguio Rest House. 200 million na tumataginting ang halaga. Okay? So ang diferensya ng kwenta ko pala is 300 million. Grabe. Kasi dalawa Diba? And again, kung ang SALN kasi ni Isko Moreno, ito ho yung catchy kasi rito Diba? Ayan net worth ni Isko sa kanyang SALN, 70 million lang. So ibig sabihin po, merong dishonesty rito na nagaganap. Diba? Paano to kapag hindi, dapat kasi talaga sagutin ito ni Isko Moreno, di ba? Ipaliwanag niya yan. Kasi may mga nakikita ko sa mga comments sinasabi, diyan napunta yung nawawala na yung 68 billion pesos. Saan galing yun? Mula sa mga pinagbentahan niya ng mga ari-arian, di ba? Ng lungsod ng Maynila. So kaya kinakailangan niya talaga itong masagot. Patulan niya. Patulan niya tong isyung ito para sa mga taga Maynila. Kung gusto niya na iboto siya. At mga taga Maynila naman, kung sa tingin niyo naman, gusto niyo si Isko Moreno, pero ang aking appeal naman dito, hindi naman ako pro Hani Lacuna, taga Quezon City ako Diba? Kilala niyo naman ako, yung mga matagal na nanonood sa atin. Pag tama, kapag mali. Diba? Kahit nga ang Pangulo natin, pinipitik ko. Dito kasi, may kakaiba Diba? Hindi ko alam kung merong kaso para dyan, ha? Misdeclaration. Diba? Naabot ng 1.88 billion pesos ang pera mo. Tapos, ang mga ari-arian mo. Kung ito ay totoo lahat ng mga to, diba? Tingin ko naman, hindi naman to ipopost ng ganyan kung walang katotohanan to. Pero ang nakakaloka, bakit 70 million lang ang SALN? Alin ba totoo? Ni 1.88 billion si Isko Moreno o meron lamang siyang 70 million pesos? ang laking pera niya sa totoo lang. Di ba? So mga taga Maynila, pwede naman sigurong suriin nyo rin ito, i-research nyo rin. No? You can even ask Isko Moreno kapag siya po ay gumigewang-gewang, gumaganon-ganon at dumaan sa inyo, nagda-dying inside. Okay? Alright, so let's move on.